Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabilis na makabighani ang isang ngiti dahil madalas na ito ang una nating napapansin sa tao na bago pa lang natin nakikilala. Pero hindi lahat ng taong nakikita nating nakangiti ay masaya. Dahil kadalasan ang lungkot ay kayang ikuble ng isang matamis na ngiti sa ating mga labi. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Angelica. Isang babae na nagbago ang pananaw mula nang pumanaw ang kanyang ama. Naging dahilan yon para saglit siyang maligaw ng landas. Hanggang sa makilala niya ang binatang si Edsel na magpapabago sa kanyang buhay. Ang binatang nagbigay ng magandang ngiti at naging dahilan para siya ay kaagad na mabighani. Pero hanggang saan siya dadalhin ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Edsel? Hanggang kailan susuklian ni Edsel ang pagmamahal na ibinibigay niya? Hanggang kailan sila tatagal sa isang relasyon na biglaan at walang paghahanda? At hanggang kailan nila mamahalin ang isa't isa? Gusto mo na bang malaman kung ano nga ba ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Angelica? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba'y nahulog na rin ang loob mo sa isang tao dahil sa kanyang magandang ngiti? Napigilan mo ba ang puso mo o mas lalo mo siyang minahal sa paglipas ng panahon? Si Angelica kaya, anong desisyon ang pinili niya nang malaman niyang mali ang pagkakakilala niya sa lalaking kaagad niyang minahal? Naging masaya kaya siya sa bandang huli? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, may mga oras na hindi natin maamin sa ibang tao na hindi talaga tayo okay. Pilit nating tinatago ang totoong nararamdaman natin. Kaya sa huli ay nahihirapan tayong ipakita sa kanila kung ano talaga ang personality natin talaga. Dahil nasanay na lang tayong nagpapanggap at pilit na tinatago ang totoong nararamdaman natin. Magandang araw sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Angelica. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old at nagtatrabaho dito sa Laguna. Matagal na ako nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. At dahil matagal ko nang tinatago ang problemang ito, kayo ang naisip kong sulatan para kwentuhan ng buhay ko. Kaya marami akong detalye sa sulat na ito na sadyang binago para maitago na rin ang pagkakakilanlan ko. Papa Dudut, solong anak lamang ako ng mga magulang ko at masasabi ko na lumaki ako sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Ako rin ang unang apo ng mga magulang ni na daddy at mommy. Dahilan para ibigay at iparamdam nila sa akin ang labis na pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman sinuklian ko yon ng bagay na alam ko ang pag-aaral ng mabuti para makita nilang lahat ng sakripisyo nila para sa akin ay nagbubunga ng maganda. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang mamatay ang daddy ko o Papa Dudut.
naman buksan itong pinto. Bakit pa ayaw pumasok itong susi ko dito sa doorknob? Sure naman ako bahay namin to. Kakainis ah. Ay, kabayo! Mami, Sabi na nga ba't ikaw yung pilit na nagbubukas ng pinto eh? ayaw po kasing pumasok ng susi ko sa doorknob eh. Kaya hindi ko mabuksan tong pinto. Paano mo naman mabubuksan ang pinto kung ibang susi ang hawak mo? Ay, putik. Susi pala ng kwarto ko to. Halika na, isara mo yung pinto pagpasok mo. Sige po, Mami. Mami, sorry kung ngayon lang po ako nakauwi kasi ano po, may tinapos po kaming research paper ni Olive. Hanggang 2:00 ng madaling araw? Opo, kasi medyo mahirap po yung topic ng research paper namin eh. May kinalaman ba sa alak yung topic nyo? Po? Tinatanong kita kung may kinalaman ba sa alak ang topic ng research paper ninyo. Wala po. Wala naman pala. Bakit amoy alak ka? O ngayon hindi ka makasagot. Kasi nagsisinungaling ka na naman sa akin. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin na galing ka sa gimikan at hindi sa pag-aasikaso ng research paper na yan? Oh, hindi ka pa rin magsasalita? Alam ko na ilang beses nang nangyayari to, Angelica. Nauuwi ka ng madaling araw habang malalim na ang tulog ko. Hindi lang kita kinakausap dahil palagi akong pagod sa trabaho ko. At alam ko rin na kapag kinausap kita, hahaba na naman ang diskusyon na kagaya nito. Sorry po. Pero hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Aba, dapat lang. Kasi ako na lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Ako na lang ang gumagawa ng paraan para mabigay ang pangangailangan mo. Alam ko naman po yun. Kung alam mo yon, sana hindi mo ako masyadong binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka umuwi ng madaling araw at amoy alak kagaya ngayon. Hindi ko naman po to palaging ginagawa. Hindi nga palagi pero madalas. May mga kapitbahay tayong nagsasabi sa akin na nakikita kanilang nakatambay sa resto bar kasama ng ibang kaibigan mo. Mami, hindi po yun madalas. Paminsan-minsan lang po talaga kapag maagang natatapos ang klase namin. Pero hindi pa rin tama na tumatambay kayo ron at nagpapaabot ng madaling araw. Alam mo, kapag nagkaroon ako ng oras, pupunta talaga ako dun sa resto bar na yon. Bakit niyo naman po gagawin yun? Pagsasabihan ko sila na hindi sila dapat tumatanggap ng mga customer na college student. Pero 18 years old na po ako. Hindi na po ako bata para hindi nila papasukin doon. Kahit na, estudyante ka pa rin. Kaya hindi ka dapat tumatambay sa ganong lugar. Basta, iwasan mo ng pag-gimik pati na mga kaibigan mong sulsol. Ayoko masira ang pag-aaral mo. At lalong ayokong masayang lahat ng pinagpaguran ko dahil lalaki ka lang na patapon ang buhay mo. Papadudot masasabi ko na matalino akong bata noon. Graduate ako ng salutatorya noong elementary at valedictoria noong high school. Kaya nga tuwang-tuwa sa akin ang mga magulang ko. Palagi nilang sinasabi na malayo ang mararating ko dahil sa katalinuhan ko. Marami rin silang pangarap at plano para sa akin. Nakikita na raw nila na magiging isa akong mahusay na abogado. Bata pa lang kasi ako, ayun na rin talaga ang pangarap ko. Ang taas kasi ng tingin ko sa mga abogado na napapanood ko sa mga teleserye. May mga kamag-anak din ako na ganon ang propesyon kaya naman gusto ko talaga na sumunod din sa yapak nila. Pero nagbago ang lahat noong mamatay si daddy noong first year college pa lamang ako. Unang taong ko sa kolehiyo kung saan ay excited na akong tuparin ang pangarap naming lahat. Daddy's girl kasi talaga ako kaya nahirapan ako mag-move on sa pagkawala niya. Ang pakiramdam ko noon ay parang wala ng dahilan para ayusin ko pa ang pag-aaral ko. Oo, nandyan pa rin si mami para sa akin pero iba pa rin kapag si daddy ang nakakakita ng mga achievement ko. Iba yung pakiramdam kapag nakikita ko siya na masaya sa bawat tagumpay na naaabot ko. Bagay na kahit kailan alam kong hindi na mangyayari pa, Papa Dudut. Angelica! Angelica! Po, Mami. Gumising ka dyan at pag-uusap tayo.
Mami, maaga pa. Mataas na ang sikat ng araw kaya huwag ka nang magreklamo na maaga pa para gisingin kita. Pero wala naman po akong pasok sa school ngayon. Alam ko, pero kailangan nating mag-usap kaya bumangon ka na dyan. Kung hindi, hihilahin kita palabas ng kwarto para magising ka. Angelica! Sabi nang bumangon ka na dyan! Aray, Mami! Bakit niyo naman po ako hinampas sa braso? Kailangan mo na nga kasing bumangon. Tingin ka ba? Di ba sabi ko mag-uusap tayo? Angelica, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka pa bumangon dyan, makakatikim ka na talaga sa akin. Eto na nga po, Mami. Babangon na. Ano po ba yung kailangan natin pag-usapan? Ito mga class card mo. Saan niyo po nakuha yan? Sa bag mo na nandun sa may sofa. Saka bakit parang gulat na gulat ka? Huwag mong sabihin na wala kang balak na ipaalam sa akin ang tungkol sa 2 subject mo na incomplete at 1 5. Hindi naman po sa ganun, Mami. Ano pala? Kailan mo balak sabihin sa akin na may 3 subject ka na naman na uulitin sa susunod na semester? Mamaya po sana. Mamaya? Talaga? O wala ka talagang balak sabihin sa akin ang tungkol dito? Ay! Angelica! Magdadalawang taon ka na sa 3rd year. Yung ibang kabatch mo nung high school nagtatrabaho na. Samantalang ikaw, nakadalawang palit ka na ng course. Tapos hindi ka pa makali sa 3rd year. Mami, hindi ko naman po gustong bumagsak sa mga subject ko eh. Kung inaayos mo talaga ang pag-aaral mo, hindi ka magkakaroon ng mga ganitong bagsak na grades. Hindi ko naman po kasalanan kung hindi talaga kaya ng utak ko. Ayaw mo lang talagang ayusin ang pag-aaral mo. Bakit ba hindi ka gumaya sa mga pinsan mo na palaging nangunguna sa mga klase nila? Yung ibang pinsan mo na kaedaran mo, may maayos ng trabaho tapos ikaw? Ayan! Kailangan na naman balikan ang mga subject na hindi mo maipasa-pasa. Iba po kasi ako sa kanila, Mami. Huwag niyo po sana akong ikumpara sa kanila. Parehas lang kayo nag-aaral kaya dapat kaya mo ring marating kung ano ang narating ng mga pinsan mo. Pero hindi naman po sila kagaya ko na nawalan bigla ng tatay. Angelica, ilang taon na nating hindi kasama ang daddy mo. Akala ko kahit paano, natanggap mo na wala na siya. Hindi naman po yung madaling gawin, Mami. Pero okay lang naman po ako. Pasensya na po talaga kung pati pag-aaral ko naapektuhan na. Pero mapawi po ako. Gagawin ko po lahat para matapos ang college. Kagaya ng pangako ko sa inyo noon ni Daddy. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gusto na palaging magalit o mainis sa akin si Mami. Ayoko nang sinesermonan niya ako o pinapagalitan. At ang pinakaayoko sa lahat, yung kinukumpara niya ako sa mga pinsan ko. Oo, alam ko na may kasalanan din naman ako kung bakit nagagawa o nasasabi ni Mami yung mga yon. Alam ko na may mali ako pero yung mali na yon, hindi ko mapigilan na gawin. Lalo na't yon ang alam ko na paraan para kahit papaano ay makalimutan ko ang kirot na nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Daddy. Kahit mahigit 1 taon nang wala si Daddy noon dahil sa lung cancer, hindi ko pa rin kaagad natanggap yon. Palagi ko pa rin siyang nami-miss at hinahanap-hanap. Palagi pa rin akong umiiyak sa gabi at ipinagdarasal na sana'y bumalik na ulit siya sa amin. Sana'y makasama na ulit namin siya. Kahit sinabi ni Mami na pwede ko siyang iyakan at sandalan sa mga oras na nabibigatan na ako sa dinadala ko sa dibdib ko. Hindi rin pala ganong kadaling gawin yon, Papa Dudut. Lalo na at alam ko na mag-isa na lamang si Mami na bumubuhay sa akin at nagtatrabaho para mapagtapos ako ng pag-aaral. Para sa akin ay ayoko nang maging pabigat sa kanya. Pero ang paggimik at ang paglunod sa sarili ko sa alak, ang tanging alam kong paraan para saglit akong makatakas mula sa malungkot na pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan ko namang ibalik yung dating ako na masipag mag-aral at hindi mahilig gumimik.
Pero parang nawala na talaga ang gana ko na ayusin ang buhay ko. Sa kabila ng mga panenermon sa akin ni Mami ay nagpatuloy ako sa pagiging gimikera. At ang madalas ko noong kasama ay ang best friend kong si Olive. Isang gabi na nagre-resto bar kami ay may napansin kaming grupo ng mga lalaki na panay ang tingin sa amin. Isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ko dahil sa magandang ngiti niya. Bago natapos ang gabi ng paggimik namin ni Olive, nagkakilala kami ng lalaki na may magandang ngiti. Nalaman ko na Edsel ang pangalan niya at nagkapalitan kami ng cellphone number. Gusto niya pa nga na sana akong ihatid sa bahay pero dahil kasama ko si Olive, ay tinanggihan ko yung offer na hatid ni Edsel. Mas gusto ko rin ang mga oras na yon na si Olive ang kasabay kong umuwi. Hindi ko pa naman kilala ng lubos si Edsel para agad na sumama sa kanya. Kahit na simpleng hatid lang ang intensyon niya. Kinabukasan din noon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Edsel. Kinukumusta niya ako at nagkwentuhan kami. Dumaan ang mga araw at dumanas na rin kaming mag-usap sa text. Hanggang sa magkasundo kaming magkita ulit, Papa Dudut. Edsel, upo na ako Sorry, late ako. Okay lang. Medyo kararating ko lang din naman dito. Talaga? Yung text mo kanina parang 40 minutes ago na. Ang sabi mo, nandito ka na sa coffee shop. Lumabas ulit ako kanina. May binili lang ako sandali. Anong binili mo? Eto, Uy, grabe! Ang ganda naman ng sunflower bouquet na to. nagustuhan mo? Siyempre naman. Sorry kung medyo na-deform na. Nilagay ko kasi dito sa backpack ko. Hindi naman na-deform Ang ganda pa rin Pero mas maganda ka dyan sa mga sunflower na yan. Ewan ko sa'yo. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Edsel, pwede ba? Tigilan mo nga yung pagtitig mo sa akin. Sorry, hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko. Alam mo, dapat hindi mo na ako binilan nitong sunflowers. First date natin to, kaya deserve mo yung mga bulaklak na binigay ko. Gusto ko kasi na kahit paano, maging memorable ang first date nating dalawa. Pero thank you kasi pumayag ka na makipag-date sa akin ngayon. Bakit naman ako hindi papayag? Mukha ka namang mabait. Mabait naman talaga ako, pero ayun nga, inisip ko lang na syempre, baka may iba kang gusto na kitain o i-date sa araw na to. Wala akong boyfriend. Sinabi ko na yan nung gabi na nagkakilala tayo, 'di ba? Oo, pero baka kasi may iba nang pumoporma sa'yo. Yung mas gwapo na tapos may kotse pa. Sigurado naman ako na hindi lang ako yung nakipagkilala sa'yo nung gabing yun sa resto bar. Alam mo ikaw, masyado kang insecure. Hindi medyo naninibago lang siguro. Ngayon lang ulit kasi ako nakaramdam ng ganito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ko lang ulit naramdaman to. Na parang gusto ko na ulit pumasok sa isang seryosong relasyon. Sa ilang araw na magkausap tayo sa tawag at chat, alam ko na gusto na talaga kita. Edsel... Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagmamadali. Alam ko na hindi natin dapat na minamadali ang mga bagay-bagay. Dapat na mas kilalanin muna natin ang isa't isa. Kaya handa ako na ipakilala sa iyo ang totoong ako. Kaya sana matanggap mo ako kapag mas nakilala mo na ako. Ang lalim naman nun. Ang lalim ba? Sorry, ganito lang talaga ako makipag-usap sa personal. Mukha akong maloko kasi nga, ang lakas ko sa alak. Pansin nyo naman nung magkakasama tayo sa resto bar last time, di ba? Pero seryoso ako kapag seryoso ang topic ng usapan. Ibig sabihin ba niyan, seryoso ka sa akin? Oo naman. Kaya nga matagal na kitang kinukulit na makipagkita sa akin Kasi gusto ko na mas magkakilala pa tayong dalawa. Saka yun nga, gusto ko na maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Okay. Sige. Tingnan natin kung makita at maramdaman ko nga yung mga sinasabi mo. Tara, order na tayo ng coffee natin.
Papadudot, nag-enjoy ako sa unang date namin ni Edsel. Masaya siyang kasama at kausap. Marami rin siyang joke na baon noong araw na yon. Napapatawan niya talaga ako sa simpleng banat na binibitawan niya at napapakilig niya ako sa magandang ngiti niya. Natural kasi na mapula ang mga labi ni Edsel. Tapos maputi pa ang mga ngipin niya. Papasa talaga siyang model para sa isang toothpaste commercial. Papadudot, nasundan pa ang pagkikita namin ni Edsel. Ilang beses pa kaming nag-date hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Aaminin ko na attracted talaga ako sa itsura niya kasi bukod sa magandang ngiti niya, gwapo rin ang mukha niya at nakadagdag sa lakas ng dating niya yung katangkaran niya. Kaya naman pagkalipas pa lang ng 2 linggo, sinagot ko na siya. Naging maayos naman ang relasyon namin noong umpisa hanggang sa may mangyari noon na hindi namin inaasahan. Nabuntis ako ni Edsel pagkalipas ng 4 na buwan, Papadudot. Ang tagal naman ni Edsel. Nasaan na ba yun? Matawagan nga. Hello? Hello, Edsel? Nasaan ka na? Eto, malapit na ako sa park. Kanina mo pa sinasabi na malapit ka na pero hanggang ngayon wala ka pa rin dito. Malapit na nga. Hintayin mo na lang ako dyan. Ano pa nga bang ginagawa ko? Pababa na ako ng jeep. Magmamadali na ako maglakad papunta sa'yo. Sige na, bye. Ay nako. Palagi na lang late yung si Edsel sa mga usapan namin. Dati naman hindi siya nalilate ng ganito tapos ngayon, ako nang palagi naghihintay sa kanya tuwing magkikita kaming dalawa. Ay! Angelica! Salamat dumating din. Sorry late ako. Ano bang bago ron? Hindi naman talaga dapat ako malilate. Na-traffic yung jeep na sinasakyan ko. May banggaan kasi sa intersection 3 kanto mula rito. Palagi na lang yan ang dahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Alam mo, mula nung sagutin kita, palagi ka na lang late sa tuwing may usapan na magkikita tayong dalawa at palagi mo na lang dinadahilan yung banggaan na yan. May banggaan naman talaga kanina. Tsaka anong magagawa ko kung talagang palaging traffic dito sa Pilipinas? May magagawa ka. Pwede mong i-adjust ang oras ng pag-alis mo ng bahay para hindi ka malate sa usapan natin. Palibasa, ang bagal mo na ngang kumilos tapos hindi mo pa iniisip yung mga taong na palagi naghihintay sa'yo. Teka, bakit ba parang ang init ng ulo mo? Wala. Siguro may dalaw ka, no? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kapag bad trip ka o may dalaw ka, palagi mo na lang binubunton sa akin ang init ng ulo mo. Ay, bakit pala nakipagkita ka sa akin ngayon? May gusto kong sabihin, Edsel. Ano yun? Tungkol na naman ba yan sa mami mo? O sa kaibigan mong si Olive? O baka naman tungkol sa mga subject mo na wala naman ako maintindihan? Sabihin mo na sa akin para… Buntis ako. Anong sinabi mo? Hindi ba malinaw? Magkaharap lang naman tayo pero bakit parang biglang humina ang pandinig mo? Edsel, 2 salita lang yung sinabi ko kanina. Bakit ba kasi hindi mo na lang ulitin kung ano yung sinabi mo? Buntis ako, Edsel. Buntis ako. Okay na? Narinig mo na? Ako ba ang tatay niyan? Ano ba namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang marinig mula sa'yo na ako nga ang tatay ng pinagbubuntis mo. Siyempre, oo. Ikaw lang naman ang boyfriend ko. Malay ko ba kung ano? Kung ano? Ha? Kung ano? Malay mo ba kung kani-kaninong lalaki ko nalang binibigay ang sarili ko, ganon? Edsel, ikaw lang ang nag-iisang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Kaya, wag mo naman sana akong pag-isipan ng ganyan. Sorry, nagulat lang naman ako sa sinabi mo. Ano bang plano mo? Siyempre, ipapaalam natin to kay Mami. Tapos? Magpapakasal tayong dalawa. Ha? Kasal agad? Oo, nasa tamang edad naman na tayo. Pwede na tayong magpakasal. Pero hindi pa ako handa, Angelica. Ayoko pang lumagay sa tahimik. Eh di sana naisip mo yan bago mo ako ginalaw.
bago mo ako kinulit na laging may mangyari sa ating dalawa tuwing may pagkakataon, sana iniisip mo muna na pwede akong mabuntis bago mo sinabing hindi natin kailangan gumamit ng proteksyon tuwing gagalawin mo ko. Basta. Hindi muna tayo magpapakasal. Pananagutan ko yung anak mo. Anak natin! Ay, pananagutan ko yung anak natin pero hindi muna tayo magpapakasal. Pero paano kung sabihin ng mami ko na gusto niyang makasal tayong dalawa? Hindi pa nga ako handa. Ano bang mahirap intindihin dun? Alam mo, Angelica, sumasakit lang ulo ko sa usapan na to. Ang mabuti pa, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Edsel? Hoy Edsel, saan ka pupunta? Edsel! Papadudot sa 4 na buwan na relasyon namin ni Edsel, wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabaitan at pagmamahal. Kaya nga mabilis na lumalim ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Hindi naman siya ang first boyfriend ko pero siya ang unang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Unang beses na may nangyari sa amin ni Edsel noong minsan nagtalo kami ng malala ni Mami. Umalis ako ng bahay sa sobrang buwisit ko sa kanya ng mga oras na yon. Tapos ay doon ako natulog sa bahay nila Edsel. Hindi naman ako hinanap ni Mami kasi ang alam niya kay Olive ako palaging tumatakbo at nagpapalipas ng sama ng loob. Pero ng gabi na yon dahil masama ang loob ko, uminom pa ako ng alak kasama si Edsel. At doon nga may unang nangyari sa aming dalawa. Siyempre pagkatapos noon ay ilang beses pa yon na naulit. Pakiramdam ko kasi sa paraan na yon ay mas naipaparamdam ko kay Edsel ang pagmamahal ko sa kanya. Tuwing may nangyayari kasi sa aming dalawa, palagi niyang sinasabi ang mga salitang I love you. At yun ang gusto ko na palaging naririnig sa kanya. Mas nararamdaman ko rin na mahal niya ako kapag binibitawan niya ang mga salitang yon. Kaya lang mula nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, hindi na siya muli pang nagpakita o nagparamdam sa akin, Papadudot. Papadudot ng ma-delay pa lang ang menstruation period ko ay kinabahan na kaagad ako dahil alam ko na ang posibleng dahilan noon. At nang bumili nga ako ng 3 pregnancy test kit, hindi ako nagkamali nang makita ko ang resulta ng mga yon. Pare-pareho na 2 guhit na pula ang lumabas. Kasama ko pa noon si Olive nang makita ko na positive ang lahat ng resulta ng 3 PT na ginamit ko. Hindi ko na napigilan pa ang mga lumuha. Ang sabi ni Olive, ipaalam ko na raw kaagad kay Edsel para mapagplanuhan namin ang susunod na dapat naming gawin. Kaya lang Papadudot parang naging mali pa ang ginawa kong yon. Dahil sa nakita kong inis sa mukha ni Edsel, gusto ko ring mainis noon kasi hindi lang naman ako ang mag-isang gumawa ng bata na nagsisimulang mabuo noon sa sinapupunan ko. Pero mas nangingibabaw yung kirot na nararamdaman ko dahil sa pinakita sa akin ni Edsel. Kasi ng mga oras na yon, para bang nagsisisi siya na nabuntis niya ako noon, Papadudot. Sobrang namroblema talaga ako dahil hindi ko alam kung paano yon sasabihin kay Mami. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 araw, tumawag sa akin si Edsel at sinabi niya na pananagutan niya na talaga ang ipinagbubuntis ko. Kaya pagkatapos naming ipaalam kay Mami at sa mga magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, nagpakasal na kami at nagsama sa isang bahay, Papadudot. Mami, thank you po sa dala niyong mga pagkain na. Sakto kasi ubos na yung stock namin ng prutas at gulay dito sa bahay. Hindi pa po ako nakakapag-grocery. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Mag-text o tumawag ka lang kapag wala na kayong stock ng pagkain dito para maipamili ko na kayo kaagad. Ayoko naman po na palagi na lang kaming umaasa sa inyo. Kasal na kami ni Edsel kaya dapat kaming 2 na po ang nagtutulungan ngayon. Kahit may asawa ka na at magkaroon ng ilan pang anak, hindi mababago no na ikaw pa rin ang unika iha ko. At para sa akin, hindi natatapos ang responsibilidad ko bilang mami mo sa oras na bumuo ka ng sarili mong pamilya. Salamat po, Mami. Tsaka,
Sorry po. Bakit ka naman nagsusorry? Sorry kasi po. Kasi I failed you. Anak, huwag mo ngang sabihin yan kasi hindi totoo yan. Mami, alam ko naman na failure talaga ako. Kasi lahat ng plano at pangarap niyo para sa akin, hindi ko natupad. Puro problema, sakit ng ulo at kapalpakan lang po ang binigay ko sa inyo. Ako yung tipo ng anak na kahit kailan, hindi pwedeng ipagmalaki ng isang magulang. Hindi totoo yan. Walang totoo sa kahit na anong sinabi mo, anak. Proud ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon. Ano naman pong bagay na ikaka-proud niyo sa akin? Yung bagay na kahit minsan, hindi mo naisip na ipalaglag ang magiging anak nyo ni Edsel. Hindi madaling maging nanay at alam mo yon. Pero pinili mo na ituloy ang pinagbubuntis mo kahit alam mo rin na mahihirapan ka sa bandang huli. At sobrang proud ako sa naging desisyon mong yon, Angelica. Kahit po hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na tatapusin kong pag-aaral ko, Kahit pa mas maaga kang nagpakasal kesa sa akin doon, proud pa rin ako sa iyo, anak. Proud ako kasi ngayon pa lang, nakikita ko ng magiging mabuti kang nanay sa magiging anak mo. thank you po, Mami ah. Thank you talaga. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Tama na nga yan. Nagkakaiyakan na tuloy tayo ng dahil sa thank you mo na yan. Kumusta na ba dito sa apartment nyo ni Edsel? Okay naman po. Pinakikitunguhan ka naman ba ng maayos ng asawa mo? Opo. Maayos po talaga kami ni Edsel dito. Mabait po siya tsaka maasikaso. Kahit siya lang po ang nagtatrabaho para sa mga gastusin namin dito sa bahay, inaasikaso niya pa rin po ako. Hindi niya nga po ako pinaglalaba o pinagluluto. Ang gusto niya lang, lagi ako magpahinga. Siya na raw ang bahala sa mga gawaing bahay. Mabuti naman kung ganon, dahil hindi madaling magbuntis lalo na kapag first time mo pa lang. O siya, kailangan ko na ring umalis at baka matraffic pa ako. Basta pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha, okay? Opo, Mami. Thank you po ulit. Wala yon. Huwag mo na akong ihatid sa labas at medyo malamig na rin, baka sipunin ka pa. Okay po. Aayusin ko na lang po muna dito sa kusina yung mga dinala niyong pasalubong. O sige na, alis na ako. Mag-iingat po kayo. Bye po. Bye! Nasaan na kaya si Edsel? Siguro naman may dala siyang pagkain para sa hapunan namin. Sinabihan ko na siya kaninang umaga na wala na kaming bigas. Teka nga, ilagay ko na nga muna sa maliit na basket tong mga prutas na dala ni Mami. Grabe talaga ang traffic kapag ganitong oras. Nakakainit ng ulo. Oh, nandiyan ka na pala. Nakasalubong mo ba si Mami? Hindi. Galing ba siya dito? Oo, kaya nga tinatanong ko kung nakasalubong mo siya. Kakaalis lang din niya. Hindi ko siya napansin sa labas. May dala ka bang pagkain para sa hapunan? May nakikita ka bang dala ko na pagkain? Wala, di ba? Pero sinabi ko na sa'yo kaninang umaga na. Saka di ba galing dito yung mami mo? Ano, wala man lang siyang dalang pagkain para sa ating dalawa? Meron. Ayun naman pala. Bakit sa akin ka pa naghahanap ng pagkain? Ang hirap naman kasi sa'yo. Ako na nga ang nagtatrabaho para sa ating dalawa. Ako pa yung inaasahan mo na kumilos para sa mga gawaing bahay. Aba naman, Angelica, alam ko na buntis ka. Pero kumpleto naman yung mga paa at kamay mo, di ba? Hindi ka naman lumpo. Hindi ka inutil. Kaya baka naman gusto mong humati sa mga responsibilidad dito sa bahay. Baka lang, kung di nakakahiya sa'yo. Sige. Ako nang bahalang magluto. May instant noodles naman dito. Maligo ka na muna tapos magpalit ng pambahay para guminhaw ang pakiramdam mo. Pagkatapos mo, ready ng hapunan natin. Mula nang magpakasal at magsama kami sa isang bahay ni Edsel, malaki ang nagbago sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagbago ba siya o sadyang yun lang talaga ang totoong ugali niya. Madalas na mainit ang ulo niya lalo na kapag galing siya sa trabaho.
Pilit ko yung iniintindi kasi alam ko na pagod din siya. Pumasok kasi siyang waiter sa isang restaurant na malapit sa inuupahan naming bahay. At kapag nakauwi na siya ay parang minsan ko lang siya noon na nakitang ngumiti. Hindi na rin siya naglalambing sa akin at madalas na malamig na ang pakikitungo niya. Sa totoo lang ay nami-miss ko noon ang Edsel na nakilala ko. Palagi kong ipinagdarasal na sana'y bumalik yung dating siya at muli ko siyang makasama. Pilit kong tinago at pinagtakpan sa mami ko ang lahat ng nararanasan ko sa piling ni Edsel ng mga panahon na yon. Hindi ko yon sinasabi kay mami kasi ayoko na mag-alala siya sa akin. Nang ipakilala ko kasi si Edsel sa kanya noon bilang boyfriend ko, sinabi niya kaagad sa akin na wala siyang tiwala dito. Kaya nang mabuntis ako ni Edsel, ilang beses niya ring sinabi na hindi siya nagkamali sa naging tingin niya sa asawa ko. Pero sinabi ko naman sa kanya na ang mahalaga, pinanagutan at pinakasalan ako ng asawa ko. At pagkalipas lang ng ilang buwan mula nang makapanganak ako, nagtrabaho na rin ako sa isang pagawaan ng sapatos. Naging regular kaagad ako samantalang si Edsel ay nakailang palit at lipat na ng trabaho sa mga sumunod na taon ng pagsasama namin, Papa Dudut. Grabe. Sakit pa rin ang katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Mukhang kailangan ko na talaga pa-check up to ah. Oh, bakit nandito ka, Edsel? Hindi ako pumasok sa trabaho. Yun! Matatalo ko na rin tong kalaban ko! Nasaan ang anak natin? Pumunta dito yung pinsan ko kanina. Ini-invite tayo sa birthday party ng anak niya. Ang sabi ko, dali na rin niya anak natin sa bahay nila para makapaglaro doon kasama ng mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Konti na lang. Matatalo ko na tong Kinuha mo kubang na pala to. tong mga sampay na Sige, damit sa tira labas? pa. Oo, mulan kasi kanina pero tumigil din agad. Tuyo naman ng mga yan kaya hindi ko na binalik sa sampayan. Sige, tira pa. Konti na lang. Sana man lang tiniklop mo na rin bago ka naglaro dyan sa computer mo. Kinuha ko na nga, dami mo pang sinasabi. Dapat pala, inayaan ko na lang yan mabasa ng ulan sa labas kanina. Ang sa akin lang, sana inuna mo na muna ang tiklopin to kasi makakapaghintay naman yan. Ayan, talo tuloy. Napakaingay kasi ng bunganga mo eh. May pasok ka rin sa trabaho, di ba? Bakit nandito ka pa? Nag-text ako sa katrabaho ko. Sinabi ko magsisick leave ako ngayon kasi masakit na naman ang buong katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Ikaw ba? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Wala na akong trabaho. Ano? Ang sabi ko, wala na akong trabaho. Bakit? Nag-resign na ako. Nababad trip ako sa boss namin eh. Palagi na lang nagpapa-overtime. Tapos hindi naman nababayaran lahat ng overtime namin. Dapat kinausap mo na lang muna. Baka sakaling mabayaran nila yung mga kulang sa sweldo mo. Hindi ka sana nag-resign na agad. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Na bad trip na ako sa boss namin kaya nag-resign na ako. Ayoko na siyang makatrabaho. At mas lalong ayoko na siyang maging boss. Ay, anong plano mo ngayon? Magpapahinga muna ako saglit kahit 3 buwan lang. Saka ako maghanap ng bagong trabaho. 3 buwan? Oo, bakit? Regular ka naman na sa trabaho, di ba? Oo nga, pero Edsel, wag naman 3 buwan. Mahihirapan akong pagkasyahin yung sinusweldo ko sa mga gastusin natin dito sa bahay. Eh bakit parang nanunumbat ka na kaagad? Eh kakaresign ko pa nga lang. Hindi naman sa ganun, kaya lang kasi palagi ka na lang nagre-resign sa mga pinapasukan mong trabaho. Kasi nga, hindi ko gusto yung mga napapasukan ko. Tapos buraot pa mga taong nakakasama ko. Alangan namang pilitin ko sarili ko kung nahihirapan na talaga akong makisama sa buraot. Eh wala namang madaling trabaho. Kahit ako nahihirapan ako sa pinapasukan ko. Oh, iyayabang mo na naman na ikaw, na regular ka kaagad sa trabaho mo. Tapos ako, kundi palaging na-e-endo, nag-resign naman sa mga pinapasukan ko. Wala akong sinasabing ganyan, Edsel. Wala kang sinasabi, pero alam ko naman na yan ang gusto mong ipamukha sa akin. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Nagtatrabaho ako kasi gusto kong makatulong sa mga gastusin natin. Kasal na tayo, dapat nagtutulungan tayo. Ayun na nga eh, ikaw ang nagpumilit sa kasal-kasal na yan.
Kaya dapat ikaw ang mas mag-effort sa relasyon na to. Sandali nga. Alam ko naman na pinilit lang talaga kitang pakasalan ako pero wag mo naman sanang paulit-ulit na ipamukha sa akin yon. Sabi ko naman sa'yo noon, handa akong panagutan ng anak natin. Pero ayoko muna sana magpakasal tayong dalawa. Pero pinilit mo pa rin yung buwisit na kasal na yan. Kaya eto tayo ngayon, para yung naperwisyo ang buhay. So yun lang palang tingin mo sa akin ngayon. Perwisyo lang sa buhay mo. Ay, bakit? Ikaw rin naman, di ba? Alam ko na napilitan ka lang din na magpakasal tayo. Kasi natatakot ka na baka hindi kita panagutan. Oo, aaminin ko na napilitan lang din ako na pakasalan ka. Dahil natatakot ako sa sasabihin ni Mami at ng ibang tao. Natakot din ako na baka takasan mong responsibilidad mo sa akin. Pero, Edsel, mula nang makasal tayong dalawa, pinilit ko rin ang sarili ko na maging mabuting asawa sa'yo at maging mabuting nanay sa anak natin. Pinilit kong mahalin ka ng buo. Pero siguro nga tama ka. Noong una pa lang, dapat hindi ko na pinilit na makasal tayong dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko sanang maging full-time housewife noon para mas matutukan ko ang pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa asawa ko. Pero hindi ko magawa kasi maliit lang ang kinikita ni Edsel sa trabaho niya. Kaya kahit na ilang buwan pa lang ang anak namin, napilitan na akong magtrabaho noon para lang hindi kami patuloy na magipit sa mga gastusin sa bahay. Iniiwan ko na lamang noon si baby kay Mami bago ako pumasok sa trabaho at dadaan ako bago ako umuwi sa bahay namin ni Edsel. Ganon ang naging simula ng routine namin. Medyo naging maayos naman ang lahat kaya lang mula nang magkatrabaho ako ay ilang beses namang natatanggal o nag-resign si Edsel sa trabaho niya. Papadudot marami siyang iba't ibang dahilan na ibinibigay kung bakit iniiwan niya ang trabaho niya. Mga mababaw na dahilan na minsan ay hindi ko na maintindihan dahil sumasakit lang ang ulo ko. Hindi kasi madali na ako lang ang nagtatrabaho para sa lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Lalo na at habang tumatagal, mas tumataas ang mga gastusin at presyo ng bilihin pero hindi naman tumataas ang sweldo ko, Papa Dudut. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Edsel pagkatapos na naging pagtatalo na yon, Papa Dudut. Minsan kasi parang nakakapagod na rin siyang intindihin. At may mga oras na nararamdaman kong nakakapagod na siyang mahalin. Pero wala akong ibang magawa kung hindi ang magpakumbaba at makipag-ayos sa kanya. Kasal na kasi kaming dalawa at walang mangyayari kung patuloy akong makikipagmatigasan sa kanya. At hindi siya kikibuin. Kaya naman sa huli ako ang palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming mag-asawa. Sa araw-araw na pagharap ko sa mga problema namin ni Edsel sa bahay, nagkaroon ako ng malapit na kaibigan na siyang nagsilbing hingahan ko sa trabaho. Ram ang pangalan niya at siyang madalas kong nakakausap tungkol sa problema naming mag-asawa. Sa kanya ko na ilalabas ang sama ng loob ko sa relasyon namin ng mister ko. Maswerte ako na palagi siyang willing na makinig sa mga rant ko sa buhay. Alam na niya halos lahat ng problema sa relasyon namin ni Edsel. Alam niya na may parte sa sarili ko na nagsisisi kung bakit ko ba pinakasalan ng asawa ko, Papa Dudut. Uy, Angelica! Buti na lang nandito ko pa sa kantin. Pa-share dito sa table mo ha. Sige lang. Grabe, buti na lang hindi ako pinag-overtime kanina. Gutom na talaga ako eh. Tambak na naman trabaho natin no. Minsan nga, naiisip ko na mag-resign. Kaya lang, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Maayos lang talaga mga requirement ko doon sa ina-applyan ko sa Dubai. Aalis kagad ako rito. Uy, ayos ka lang? Uy, Angelica! Ha? Ano yun? Ano ba yan? Kanina pa ako nagsasalita at nagkukwento dito. Tapos wala naman pala akong kausap. Sorry. May iniisip lang ako. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa asawa mo, no? Oo, may hindi na naman kasi kami napagkasundoan nung isang araw.
Anong meron na naman kayo hindi na pagkasunduan? Ang sabihin mo, nag-away na naman kayong dalawa. Pinagaganda mo pa. Ganun na nga, Ram. Wala eh. Naging hobby na yata talaga namin yung mag-away sa bahay. Ano naman ang pinag-awayan nyo ngayon? Kung okay lang na itanong ha. Pero maiintindihan ko naman kung hindi mo ikukwento. Kasi nga, buhay nyo mag-asawa yan. Eh sino ba naman ako para pagkwentuhan mo, di ba? Ayos lang, ano ka ba? Para kang ewan dyan. Kailangan ko rin lang talaga ng kausap. Pero, ayun, nag-resign na naman kasi siya sa trabaho niya. Teka, di ba parang wala pa siyang 1 taon doon sa huling napasukan niya? Oo, 5 buwan pa lang siya doon. Ang sabi niya nung una, plano na siyang irregular nung isang boss niya kaya lang, ayun, nag-resign na siya bago pa siya ma-regular. Sayang naman. Bakit nag-resign kagad siya? Hindi niya raw kasi gusto yung pamamalakad nung isang boss niya. Palaging nagpapa-overtime tapos hindi naman daw nababayaran lahat. Ang hirap pa naman ma-regular ngayon sa mga kumpanya. Ay, sinabi mo pa. At kaya rin kami nag-away kasi ang gusto pa niya, 3 buwan muna siyang hindi magtatrabaho. 3 buwan? Kaya niyang hindi magtrabaho ng 3 buwan? Ewan ko ba sa kanya? Yun ang sabi niya kaya hindi ko napigilan ng inis ko. Eh ikaw ba? Okay lang sa'yo na hindi muna siya magtrabaho ng gano'ng katagal. Ay, may magagawa ba ako kung yun ang gusto niyang gawin sa buhay niya? Angelica, palagi may option. Hindi mo dapat hinahayaang pahirapan ka ng ganyan ng asawa mo. Kung nahihirapan ka na sa pagsasama niyo, bakit mo pa siya iwanan? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit nga? Kasi mag-asawa kami. Kasal kami. At may anak kami ni Edsel. Kaya hahayaan mo na lang na maging miserable ang buhay mo sa kanya. Hahayaan mo na lang na paulit-ulit ka mahirapan sa kanya. Hahayaan mo na lang na maging pabigat siya sa buhay mo. Ewan ko. Hindi ko na alam, Ram. Angelica, kung natatakot ka na baka wala na ibang magmahal sa'yo kapag iniwan mo si Edsel, isipin mo ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ram? Matagal na kitang gusto, Angelica. Alam ko naman na nararamdaman mo yun. Ayoko lang samantalahin yung pagkakataon na nakikita ko nahihirapan ka sa buhay niyo ng asawa mo. Kaya minabuti ko na lang na hindi ko sabihin sa'yo ng diretso yung nararamdaman ko. Basta kapag natauhan ka at napagod ka na kay Edsel, kapag na-realize mo na hindi mo deserve ang isang walang kwentang asawa na kagaya niya, nandito lang ako, Angelica. Nandito lang ako para sa'yo at pati na rin sa anak mo. Papadudot dahil si Ram ang madalas kong kasama noon. Siya rin ang madalas kong makakwentuhan tungkol sa mga problema ko. Alam niya ang pinagdadaanan ko sa relasyon namin ng asawa kong si Edsel. Alam niya rin na nagsimula kami sa isang magandang kwento na nauwi sa hindi na maintindihang relasyon. Alam niya rin ang malungkot na kwento ng sarili ko kung paano at bakit nagawa kong hindi matapos ang pag-aaral ko. Pakiramdam ko noon, kilalang kilala na ako ni Ram at naiintindihan niya ako. At dahil siya ang madalas kong napaglalabasan ng sama ng loob, hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Papadudot nagkaroon po kami ng lihim at maling relasyon ni Ram. Alam ko na malaking pagkakasala yon sa Diyos, pero hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Masaya kasi ako kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko noon ay natagpuan ko kay Ram ang lahat ng naging pagkukulang sa akin ng asawa ko. Sobrang minahal ko talaga siya ng mga panahon na yon. Kaya lang ay nagbunga ang pagkakasala na nagawa ko na yon. Nabuntis ako ni Ram at pagkatapos kong ipaalam yon sa kanya ay hindi ko na siya muli pang nakita. Sobra akong natakot noon. At alam ko na kailangan ko ng isang tao na makakaintindi sa akin at hindi ako huhusgahan. Kaya una kong pinaalam kay Mami ang naging bunga ng pagkakasalang nagawa ko noon, Papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, anak? Mas okay na po kaysa kahapon, Mami. Hindi ka ba nahihilo o nagsusuka? Hindi na po. Mabuti naman. Kasi balak na sana kitang dalhin sa ospital para magpa-check up kung magtuloy-tuloy ang sama ng pakiramdam mo eh. Normal naman po to, 'di ba?
Normal po to para sa isang nagbubuntis. Oo, pero dapat na magpa-check up ka pa rin para alam natin ang kalagayan ng baby mo ngayon. Sa ibang araw na lang po siguro. Kailan mo naman balak sabihin sa asawa mo tungkol sa pinagbubuntis mo, anak? Sa totoo lang, hindi ko po alam, Mami. Angelica, kailangang malaman ni Edsel ang tungkol sa batang yan. Alam ko naman po yun. Siguro humahanap lang ako ng tiyempo. Gusto mo na samahan kita na ipaalam sa kanyang tungkol sa kalagayan mo? Hindi na po kailangan. Pero paano kung masaktan ka ni Edsel kapag nalaman niya ang totoo? Kilala ko po ang asawa ko. Marami man po kami hindi na pagkakasunduan pagdating sa maraming bagay. Sigurado naman po ako na kahit kailan, hindi niya ako kayang pagbuhatan ng kamay. Hindi niya ako sasaktan, Mami. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Opo, Mami. Salamat po ulit. Ibababa ko po muna tong tawag para makapagluto na rin po ako ng hapunan namin ni Edsel. Okay, mag-iingat ka dyan anak ha. Bye! Bye po. Gulay na lang sigurong lulutuin ko para sa ulam namin mamayang hapunan. Sakto kasi marami pang gulay sa ref. Angelica! Nandito ka ba sa bahay? Oo, nandito ako. Ano yung hawak mo? Mga gulay na lulutuin ko para sa hapunan natin. Naku, huwag ka nang magluto. May dala akong pagkain. Lechon manok, saka may binili na rin akong kanin. Tapos bumili rin ako ng paborito mong kaning salad. Diyan sa Korean restaurant na nadaanan ko. Bakit parang ang dami naman ng mga binili mong pagkain? Siyempre, alam ko kasi na kailangan mong kumain ng marami. Anong ibig mong sabihin? Ay, sorry. Nasira ko yata yung surprise mo para sa papalapit na birthday ko sa susunod na linggo. Ha? Nung isang araw kasi, may hinanap akong damit sa cabinet natin. Nagkataon na nakita ko yung 2 pregnancy test na nakatago roon. Parehong positive ang resulta. Ibig sabihin, masusundan na ang panganay natin, di ba? Ha? Oo. Oo, tama ka. Kaya nga sobrang natuwa talaga ako. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager ko sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Kapag naging maayos daw ang attendance at performance ko sa susunod na buwan, ire-regular na raw nila ako. Talaga? Magandang balita yan. Oo nga eh. Pakiramdam ko talaga, itong pangalawang anak natin ang magbibigay ng swerte sa buhay natin. Kaya nangako ako sa sarili ko na pagbubutihin ko na ang trabaho ko saka mas lalo kong gagampanan ng maigi lahat ng responsibilidad ko sa pamilya natin. Angelica, sorry sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa iyo ha. Sorry kung madalas kitang nasisigawan noon at ilang beses pa ako nakapagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Huwag kang mag-alala, mula sa araw na to, pinapangako ko sa iyo, aayusin ko na ang lahat. Mula sa sarili ko hanggang sa pamilya nating 4. Papadudod sa 7 buwan na naging relasyon namin ni Ram. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Sinasabihan niya ako ng matatamis at malalambing na mga salitang hindi ko naririnig noon sa asawa ko. Pinaramdam niya sa akin na maganda pa rin ako kahit na may anak na ako. Sa tuwing magkasama kami ay hindi niya hinahayaan na maglabas ako ng pera o mag-share sa mga nagastos para sa pagkain at pag-check-in namin sa motel. Ang sabi niya ay gusto niyang maiparamdam sa akin na espesyal ako sa bawat oras na magkasama kaming dalawa. Sa totoo lang, papadudot, dumating ako sa punto na sobrang lumalim ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Ram. Dumating ako sa point na handa ko nang iwanan si Edsel para sa kanya. Nangarap na ako noon na isasama ko ang panganay kong anak para sa bagong buhay na bubuuin namin ni Ram. Lahat ng plano at pangarap ko ay sinang-ayunan niya. Kaya akala ko talaga ay tapat siya sa nararamdaman niya sa akin. Pero hindi pala. Dahil hindi niya pinanagutan ang naging anak namin. Bigla na lamang siyang nag-resign sa trabaho at bigla na lamang naglaho.
Pero kasunod ng biglang pag-alis ni Ram sa buhay ko ay ang biglaan namang pagbabago ng asawa kong si Edsel. Tinupad niya ang pangako niya na babawi siya sa akin at sa anak namin. Nagbago talaga siya at naging mabuting asawa. Kaya naman hindi ko na nagawa pang sabihin sa kanya ang katotohanan. Na nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa relasyon namin at hindi siya ang ama ng pangalawang anak ko. Ang bunso kong anak na sobra na rin niyang minahal. Papadudot, ilang taon na ang nakalipas pero hanggang sa mga oras na ito, ni minsan ay hindi ko sinubukan na sabihin kay Edsel ang katotohanan. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya ay hiwalayan niya ako at masira ang masaya naming pamilya. Noong nakaraang buwan lang din ay nakatanggap ako ng message request sa Facebook mula kay Ram at sinasabi niya na gusto niyang makita ang anak niya. Gusto niyang kilalanin siya nito bilang ama. Kaya naman nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko at kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa ngayon. Panahon na ba talaga para malaman ni Edsel ang totoo o mas dapat na itago ko na lamang yon sa kanya? Sana ay matulungan niyo ako sa problema ko. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ng buhay ko. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. At pagpalain pa po ng husto ang lahat ng mga kabarangay at ang Barangay LS 97.1. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angelica. Kapag nagmahal tayo ng sobra, marami tayong pwedeng magawa na hindi natin akalain na kaya pala nating gawin. Ganon din kapag nasaktan tayo ng isang tao. Makakagawa tayo ng bagay na daan para mabawasan ang sakit na nasa dibdib natin. Wala namang kasing perpektong tao at lahat tayo ay pwedeng magkamali. Kaya nga lang ang pagkakamali na nagawa mo, Angelica, sa iyong asawa ay hindi na magbabago pa. Nagbunga pa ito at nagkaroon kayo ng isang anak. Gasgas na ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya mas mabuti pa na malaman ng asawa mong si Edsel mula sa iyo ang buong katotohanan. Dahil pwede na mas masaktan siya kapag sa ibang tao niya pa yon nalaman. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Tatag na hinarap ang mga hamon sa iyong buhay. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin dyan. Sikat na sikat po ang inyong istasyon dito sa lugar namin sa Taguig. Mapakarinderya, barbershop, ukayan, palengke at grocery ay nakatune in lahat sa Barangay Love Stories. Kaya nga po pangarap ko talagang makapagpadala ng sulat sa inyo
upang isalaysay ang aking kwento. At umaasa po ako na mapapayuhan ninyo ako tungkol sa sitwasyong kinakaharap ko. Bago po ang lahat ay magpapakilala muna ako, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Franco. 33 years old at taga-Taguig. Tubong Antique po ang angkan namin. Nakilala ni nanay si tatay na taga rito mismo sa Taguig noong lumuwas siya galing Antique. Dito na rin ako nabuo at ipinanganak. Pero hindi love story nila ang ikukwento ko, kundi yung sa amin po ng live-in partner kong si Isabel. Pero hindi niya po yan totoong pangalan. Sinadya ko pong baguhin dahil may mga pagkasensitibo ang aming kwento. Nakikiusap po ako na sana'y lawakan ng mga kabarangay natin ang kanilang mga pangunawa. Nagkakilala po kami na Isabel noong minsan akong bumili ng pandesal sa pinagtatrabahuhan niyang panederya sa lugar namin na kabubukas lamang noong araw na yon. Natatandaan ko pa kung paano ako naglaway sa kaseksihan niya noong nakita ko yung malaman niyang puwetan at matambok na hinaharap. Hapit na hapit kasi ang suot niya noon, para bang nang aakit. At dahil likas sa akin ang pagiging matinik sa mga babae, nagpakita po kaagad ako ng interes kay Isabel. Hindi lang isa o dalawang beses sa isang linggo kung bumili ako ng pandesal sa bakery nila para lamang po masilayan siya. Hindi nagtagal ay hiningi ko ang cellphone number niya na hindi naman niya ipinagdamot sa akin. Nagsimula kaming magpalitan ng mensahe sa text at nagtawagan na rin papadudot. Pero hindi lang po si Isabel ang babaeng nilalandi ko ng panahon na yon. May 5 pa. Kaso nung naging kami ay nasabi ko sa sarili ko na totoo pala yon. Yung may isang tao na darating sa buhay mo para patinuin ka. 1 buwan pa lamang ang nakakalipas mula noong maging kami ay nabuntis ko na si Isabel. Nagdesisyon kaming magsama na pero sa bahay muna ng tatay ko siya itinira dahil wala pa akong sapat na pera para bumukod kaming dalawa, papadudot. Franco anak, ito na yung kape mo. Yun, akin ho. Salamat tay. The best talaga tong kape. Eh di ba kamo, yan yung binibenta nyo? Ayos lang ba na nag-uwi ka niyan dito sa bahay? Opo tay, ito rin po yung binibenta namin. Sobra po tong mga inuuwi ko tsaka malapit na ma-expire. Expired na nga yata kasi naka-standby lang doon sa ibabaw ng ref. Walang kabawas-bawas. Kung di pa kita pinagtimpla, hindi rin magagalaw. Alam mo namang hindi ako nagkakape. O tay, ang aga-aga baka mauwi tayo sa sermon yan ha. Huwag ganun. Teka tay, umupo nga po muna kayo. Kanina pa kayo nakatayo dyan eh. Sige nga, pero saglit lang ako uupo. Aantayin ko lang na maluto yung bigas na sinasaing ko. Para pag nagising si Isabel, may almusal siya. Spoiled na spoiled naman sa inyo si Isabel tay. Siyempre, magiging nanay siya ng apo ko. Alang namang hindi ko siya magustuhan. Sa bagay. Ay, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Masarap maging tatay, nak. Pero hindi palagi madali ang pagpapalaki ng anak. Lalo na kung kasing tigas ng ulo mo at kasing pasaway mo. Sobra naman kayo mang real talk tay. Tagos sa buto ah. Awit. Totoo naman ang sinasabi ko. Napakasutil mo. Pasaway ka. Lagi ka nasasangkot dyan sa gulo sa kanto at nababarangay. Tapos bulakbol ka pa sa eskwelahan. Kaya hindi mo matapos-tapos yung kurso mo sa kolehiyo. Alam nyo naman pong wala sa loob ko yung pag-aaral di ba? Kung pinilit nyo ako noon, mag-aaksaya lang kayo ng pera. Kayo rin ang kawawa. Pero para sa'yo rin naman yun. Kung nakapagtapos ka, mas malawak sana ang mga trabaho na pwede mong pagpilian. Mas dadami ang oportunidad para sa'yo. Baka nakakalimutan mo, Franco, nasa Pilipinas tayo. Dito, para matanggap ka sa trabaho kahit hindi naman ganoon kataas ang sweldo, kailangan nakapagtapos ka pa rin. Tay,
Marami rin diyang college graduate na hindi naman napapakinabangan yung tinapos nila. Nasa diskarte pa rin kasi yan. Pakinabangan mo man o hindi, malaki pa rin ang lamang mo kung nakapagtapos ka. Hindi ka ba nakikinig? Tulad nga ng sinabi ko, mas maraming oportunidad ang bubukas para sa'yo. Tsaka anong diskarte pinagsasabi mo? Wala ka naman nun. Tay, sandali, sobra na kayo ah. Sakit na ng mga sinasabi niyo sa akin. Daig niyo pa si nanay. Wala na nanay mo kaya ako nang nakatokang manermon sa'yo. Oh, ano naman plano mo? Plano po saan? Sa buhay. Magkakaroon na kayo ng sariling pamilya ni Isabel. Magkakaanak na kayo. Hindi pwedeng habang buhay nagtitimpla ka ng kape doon sa tindahan ng kaibigan mo, Franco. Mag-isip ka ng paraan para magkaroon ng regular na trabaho at kumita ng disente. Hindi naman po illegal yung pagtitimpla at pagtitinda namin ng kape ah. Hindi nga, pero ang baba ng sweldo. Wala pang benepisyo. Mabuti sana kung sa'yo yung negosyo, kaso hindi. Talo ka. Ay, pwede ba tay? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Hindi ko ma-enjoy tong kape na iniinom ko dahil sa sermon nyo eh. Ayaw masermonan pero wala namang ginagawa para umunlad ang buhay. O siya, babalikan ko na yung sinaing ko ron. Pa-extra-extra lamang ako sa prutasan ng tsuhin ko, Papa Dudut. Pero madalas ay tagatimpla ako ng kape sa stall ng kaibigan ko na nakatayo sa plaza. Tatay ko na lang naman ang kasama ko sa bahay namin dahil pumanaw na si nanay, ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi na nag-asawang muli pa si Erpat ko, Papa Dudut. Lalo na noong lumala ang hika niya dahilan para pahintuin siya sa pagtatrabaho ng mga kapatid ko. Dating mason sa construction si tatay, pero hindi ko naman namana yung kakayahan niya kasi mas gusto ko yung magtimpla at magbenta ng kape at kung ano-ano pang inumin na trending sa social media. Pangarap ko nga makapagbukas ng sarili kong coffee shop. O kahit maliit na stall lamang muna kaso'y kapag iniisip ko yung dami ng proseso at pagpaplano ay tinatamad ako. Bukod doon ay wala naman akong magagamit na puhunan. Nasa abroad po ang dalawa kong ate, sila ang bumubuhay sa amin ni tatay. Kaya kahit papaano may inaasahan kaming pera na dumarating sa amin kada buwan. Yung maliliit kong sweldo sa pagiging barista ay sa akin lang napupunta. Kaya lang simula nang mabuntis ko si Isabel, bigla ako nagkaroon ng responsibilidad. Makaluma kasi siya masyado at gusto niyang pakasalan ko siya bago pa niya mailuwal ang mga bata. Tapos ay na-pressure din ako sa mga plano niya sa buhay. Aaminin kong hindi po yun pumasok agad sa utak ko kaya nagsawalang bahala ako. Kaso yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Isabel. Lalo't mainitin na ang ulo niya at pabago-bago ang mood dala ng pagbubuntis. Ay, tanga naman eh. Oh, bobo. Pabuhat kang kumag ka. Dapat sa'yo kinukonyatan sa personal eh. Yung malutong at anli. Para lubog yung bungo mo. Oh, apakaengot talaga oh. Hoy Franco, ikaw yung engot at dapat kinakalto ka ng Andy dyan. Teka, huwag ka nga maingay, Isabel. Kita mo naglalaro yung tao eh, istorbo ka. Ako pa talaga istorbo? Kanina ka pa nakahiga dyan sa bangko, lintik ka. Ayaw mo talagang tumayo dyan? Aray, bakit ka ba namamalo? Isa, hindi mo ibababa yung cellphone mo? Sa mukha mo natatama tong walis tambo na hawak ko. Oh, ayan na. Binaba ko na. Parang tanga ka naman eh. Bakit ba kasi may hawak kang walis tambo? Nagtatanong ka pang buraot ka? Malamang magwawalis ako rito sa sala. Tapos nakita kitang nakahilata dyan sa upuan at nakabukaka ka pa talaga. Butas pa shorts mo, hindi mo man lang matahi. Ay, pati ba naman shorts kong butas pakikialaman mo pa? Tsaka alam mo naman na hindi ako marunong manahe, di ba? Ayoko matusok ng karayom yung daliri ko. Sa bagay, wala ka nga palang alam gawin kundi magtimpla ng kape. Sayang naman yung kamay mo, walang silbi. Hoy, Isabel! Sumusobra ka na ha? Mo kung duru-duruin, walisin ko yung mukha mo eh. Napakabalasubas din talaga ng bunganga mo eh, no? Wala ka nang sinabing maganda sa akin. Puro na lang pang-iinsulto naririnig ko sa'yo.
Wow! Anong gusto mo? Purihin kita? Sabihan kita masipag, mabait na partner, maaasahan, gwapo, ganon? Ganon ba ang gusto mo marinig? Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw namumuro ka na talaga sa akin ha? Sige, hindi ako subukan mo! makapagpigil sa'yo. Ipapabarangay kitang hayop ka! Hoy, kita mo tong lukaret na to. Wala pa nga akong ginagawa eh. Umiiyak ka na dyan. Best actress ka? Yun na nga eh! Wala kang ginagawa. Kaya lalo ako nabibwisit sa pagmumukha mo. Hindi ako makapaniwala na pumayag ako magpabuntis sa'yo kasi wala kang pangarap sa buhay. Kapag sinasabi ko sa'yo mga plano ko para sa atin, parang lumulutang sa kawalan niyang isip mo. Wala kang silbi! Puro ka lang bahala ako! Bakit? Ako ba ang padre de pamilya? Ikaw, di ba? Baka nakakalimutan mo na tuwing nagko-comment ako, lagi mo sinasabi na kinokontra kita. O di hindi na lang ako magsasalita para walang away. Kaso pati yun pala, issue pa rin sa'yo. Nakakasira ka ng ulo. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Hirap nyo ispilingin para kayong tanga. Ikaw yung tanga! Aray! Aray, Isabel! Ano ba? Tigilan mo yan ha, sira ulo ka. Ako na naman pinagdidiskita mong buwisit ka. Mas buwisit ka! Dugo! Franco, may dugo! Hala, may dugo nga. Isabel, ano nangyari sa'yo? Tinatanong mo pa talaga? Yung anak natin tanga! Dali mo ako sa ospital! Nakunan po si Isabel, Papa Dudut. Nawala po yung baby namin sa isang iglap. Magkahalong lungkot at galit po ang nararamdaman ko para sa aking sarili. Naisip ko kung hindi ko sana siya pinatulan noong oras na yon, hindi mauuwi sa ganon ang lahat. Nakakatawang isipin na kung kailan wala na yung magiging anak namin ay saka ko biglang naisip na magpakatatay sa kanya. Pero paano ko pa yun magagawa kung wala na siya? Labis din pong dinamdam ni Isabel ang pagkawala ng anak namin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy kung gaano siya ka-excited na maging nanay. Babad nga siya sa social media upang maghanap ng magandang pangalan para sa baby namin. Nanonood din siya ng kung ano-anong video mula sa mga nanay na vlogger para may ideya siya kahit papaano sakaling makapanganak na siya. Pareho kaming ulila na sa ina ni Isabel. May sarili na ring pamilya ang tatay niya. Laging kinakausap ni Isabel ang anak namin noong nasa tiyan niya pa ito, na hindi niya ito pababayaan. Hindi siya magkukulang sa pagmamahal sa kanya, kahit na wala siyang ehemplo kung paano maging isang ina. Kaya nga noong nakunan siya ay halos gumuho na ang mundo niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari ay nanlamig sa akin si Isabel. Kung dati napakalambing niya sa akin at lagi niya akong inaasikaso. Lahat ng yon ay nawala at mas na doble yung inis niya sa akin sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha ko, Papa Dudut. Swerte ko na lamang kasi hindi niya ako hiniwalayan ng mga panahong yon dahil hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Mahal ko si Isabel at nagsisisi ako kasi naging pabaya ako sa kanya at sa magiging anak namin sana. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto ko nang magbago, na gusto ko nang magpakapadre di pamilya. Kaya bilang unang hakbang ay sinipagan ko po talaga ang pagtatrabaho. Nagdagdag ako ng pagkakakitaan, nagtinda ako ng barbecue sa gabi pagkatapos ng duty ko sa kapihan ng kaibigan ko na madalas hanggang hapon lang naman bukas. Tuwing weekend ay nasa prutasan ako ng tiyuhin ko. Maghapon para magtinda at mag-assist sa kanya. Masaya po ako na kumikita ako ng higit sa tipikal na kinikita ko noon. Dumating yung punto na nakapagbibigay na ako ng mas malaking pera kay Isabel. Bukod doon ay nabibilhan ko na rin siya ng mga bagay na gusto niya tulad ng bagong damit at sapatos. Nagbukas na rin ako ng sariling bank account para doon makapag-ipon ng pera. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin naging maayos
ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Sabel, paisa naman oh. Pais naman. Isa lang. Ayoko. Kiss mo mukha mo. Sige na. Ang tagal na mula nung huli nating Huling ano? Alam mo na yun. Miss na kita, Sabel eh. Sige na. Pwes, hindi kita namimiss. Bad trip ka naman, Sabel eh. Paano hindi mo ako mamimiss? Lagi kang galit sa akin. O kita mo ngayon. Ayan ka na naman oh. Lagi ka nakaangil. Kulang na lang bumuga ka ng apoy. Dragon ka ba? Sana nga dragon na ako. Para hindi lang kita bugahan ng apoy, nilapa rin kitang ungas ka. Para kiss lang eh. Yun lang naman hinihingi ko. Napakasungit mo. E di ikis-kiss mo yung nguso mo sa pader. Problema ba yun? Ikaw ang may problema sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka sa akin, parang ibang tao ako ah. Papaalala ko lang sa'yo. Ako yung kinakasama mo. Ha? Baka kasi nakakalimutan mo na eh. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nabibwisit ako kapag naaalala ko yun. Tsaka wag mo nang palakihin yung usapan. Hindi ka lang napagbigyan, ganyan ka na? Aba malamang. Sa ayoko nga eh. Hirap bang intindihin yun? Sige, ipaliwanag mo para maintindihan ko. Sige. Basta. Anong basta? Basta yun na yun. Hindi ako manghuhula. Ipaliwanag mo. Tuwing nakikita ko kasi yung mukha mo, naaalala ko yung anak ko. Ay, hanggang ngayon ba naman dinadahilan mo pa rin yung baby natin? Hoy, hindi ako nagdadahilan. Yun yung nararamdaman ko. Kung umasta ka kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Baka nakakalimutan mo, ako yung tatay. Nawalan din ako. Hindi lang ikaw. Nagluluksa rin ako pero alam ko yung mga prioridad ko. Alam ko rin naman ang mga prioridad ko. Pero hindi kasama doon yung paligayahin ka sa kama. Hindi mo ako para-usan ah. Anong para-usan na sinasabi mo? Yun ang tingin mo? Pero mag-i-explain lang ako sa'yo ha. Lalaki ko. May mga pangangailangan ako, Sabel. Wala akong pakialam. Magsarili ka kung gusto mo. Huwag mo akong idamay. Ay, hirap mong kausap. Lakas mo makagago, Sabel. Sa totoo lang. Wala ka nga dyan. Oh, saan ka pupunta? O bakit ka nagtatanong? Di mo naman ako paliligayahin, di ba? Kaya huwag ka na maraming tanong. Itiko mo na yung bunganga mo. Manahimik ka na. Halos 3 buwan na po ang nakakalipas simula nang makunan si Isabel, Papa Dudut. Hindi naman po yata makatarungan na hindi niya pa rin ako pagbigyan sa kama dahil lamang galit pa rin siya sa akin dahil sa mga nangyari. Hindi ko naman po intensyon na malaglag ang baby na dinadala niya noong panahong yon, pero bakit parang kasalanan ko? Walang sandali sa loob ng 3 buwan na yon na hindi niya ako sinisisi. Lagi rin niyang ipinamumukha sa akin kung gaano ako kawalang kwentang kinakasama. Kahit na ginagawa ko naman ang lahat. Kaya nga hindi ko mapigilang magalit at magdamdam sa kanya at sa kung paano niya ako tratuhin. Mahal ko po si Isabel. Siya na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Kung noong una ay wala akong kaplano-plano sa hinaharap namin bilang pamilya. Nagbago po ang lahat ng yon noong ma-realize ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala siya. Kaya nga laking dagok po talaga noong pagkawala ng anak namin. Sa kabilang banda ay baka hindi ko rin maisip ang mga bagay na yon kung hindi nangyari yung ganong klase ng trahedya sa buhay namin. Nagpatuloy po ang panlalamig ni Isabel sa akin hanggang sa meron akong kakaibang napansin sa kanya, Papa Dudut. Ay, grabe. Amoy usok na ako. Di bali, maaga naman naubos yung mga paninda ko. Si Isabel ba yun? Oh, Isabel, Franco? anong ginagawa mo sa kwarto ni tatay? Wala. Anong wala? Pwede ba yun? Tsaka bakit ganyan kaiksi yung suot mo? Ngayon lang kita nakita nagsuot ng ganyan ah. Bakit? Masama na ba magsuot ng ganito? Wala akong sinasabing masama. Isabel, Pero sino yung kausap mo dyan? ako po, tay. Oh, Franco nak. Ikaw pala. Tay, ano pong ginagawa ni Isabel sa kwarto nyo? Tsaka bakit siya tumatawa paglabas niya? Ano pong tinatawanan niya? Ha? May kinuwento lang ako nakakatawa kay tatay.
Tsaka kaya ako nasa loob ng kwarto. Kasi dinalhan ko siya ng gamot niya sa hika. Inaatake kasi siya kanina eh. Di ba, Tay? Tay, totoo ba yon? Oo, tama si Isabel. Hindi ko na kasi kayang tumayo para maglakad kanina. Naiwas sa kusina yung gamot ko kaya tinawag ko siya para makisuyo. Inalalayan lang din niya ako habang nagne-nebulizer. Kaya nasa loob siya ng kwarto ko. Ayos ka na ba, Franco? Nasagot na ba yung paghihinala mo? Pati pagsusuot ko ng ganito pinakikialaman mo. Ano bang tinutukoy ni Isabel, Nak? Wala po, Tay. Nanibago lang ako. Ang iksi kasi ng suot ni Isabel eh. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ha? Siyempre, nagustuhan ko. Nag-dress talaga ako para sa'yo, Franco. Talaga? Wow! O paano? Tara na sa kusina? Kasi pinagluto kita ng paborito mong ulam. Kumain ka na at maligo. Tapos pasok na tayo sa kwarto natin. Sige, gusto ko yan. Ay nako, sa harap ko pa talaga kayo nagaganyan ng dalawa. Sorry na, Tay. Minsan lang to eh. Pero, kumusta na nga pala yung pakiramdam nyo? Ayos na ba kayo? Mabuti na ako. Salamat kay Isabel. Walang anuman po, Tay. Ay nako, Tay, sa susunod po kasi, lagi nyo itatabi sa inyo yung gamot nyo para kapag inatake kayo ng hika, hindi nyo hahanapin kung saan-saan. Buti na lang, to the rescue tong si Isabel. Kaya nga ang laki talaga ng pasasalamat ko kay Isabel. Ayoko pong mag-isip ng bastos at mahalay kahit nakitang-kita ko na lumabas galing sa kwarto ni tatay si Isabel papadudot. Kasi hindi tama yon. Gusto ko pong maniwala na lang sa sinabi nilang dalawa kahit na may parte sa puso ko na para bang gustong sumabog mula sa matinding panibugho. Pilit ko pong pinakalma ang aking sarili ng gabing yon at itinulak papunta sa likod ng aking utak ang mga sospetsa ko. Agad din namang nawala yung bumabagabag sa dibdib ko dahil bigla na lamang naging malambing sa akin si Isabel na para bang hindi niya ako iniwasan o pinandirihang katabi sa kama ng 3 buwan. Ako po yung tipo ng lalaki na babae po ang kahinaan. Kaya nga nadala ako ng matinding bugso ng damdamin noong gabing yon at sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang buwang paghihintay, may nangyari sa amin ulit ni Isabel. Masyado po akong nalunod sa sari-saring damdamin ng mga oras na yon. Kaya pansamantala kong nakalimutan yung inaalala ko. Matapos ang gabing yon ay nabalot ako ng pagtataka kinabukasan. Bumalik sa pagiging malamig sa akin si Isabel papadudot. Subalit binaliwala ko na ang lahat ng yon at pumasok na lamang sa trabaho. Aaminin ko na mas nangibabaw pa rin sa akin yung labis na saya. Dahil sa wakas ay may nangyari na ulit sa amin ng babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po ang tatay ko dahil mabait siyang tao papadudot. Siya nga yung ehemplo ko sa kasipagan at hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kahit na naging bulakbol ako sa pag-aaral noon at naging pasaway ay malaking dagok din kasi yung pagkamatay ng nanay ko. Kaya nawalan ako ng gana para tumuloy sa kolehiyo. Hindi nagsawa si tatay sa pagpapayo sa akin kung gaano kahalaga ang magtapos ako ng pag-aaral. Pero hindi ko na po yun pinakinggan. Sa halip ay sinunod ko ang gusto ko. Buti bunso ako at may mga ate akong maaasahan, lalo na anong sunod-sunod na beses na nagkasakit si tatay at kinakailangan na niyang tumigil sa pagtatrabaho. Bago ko binahay sa amin si Isabel, madalas pong mag-isa ang tatay ko. Kung kani-kaninong tropa ko kasi ako nakikitulog papadudot. Aminin kong napabayaan ko siya ng husto. Dahilan para madalas akong sermonan ng mga ate ko tuwing tumatawag sila. Kung hindi ko lang din daw aalagaan si tatay ay mabuti pang magbanat na lamang ako ng buto kasama nila sa ibang bansa. Ayoko dahil hindi ko kayang mag-abroad. Baka mabaliw ako doon pag nagkataon.
Kaya nga masaya si tatay noong itinara ko si Isabel sa bahay namin. Siya pa nga yung todo asikaso sa kinakasama ko. Pinagluluto niya si Isabel ng mga paborito nitong pagkain. Kaya giliw na giliw si Isabel sa kanya. Nung una natutuwa po ako kasi close sila. Pero habang tumatagal, hindi na maganda yung kutob ko. Sabayan pa nung insidenteng naabutan kong lumabas si Isabel mula sa kwarto ni tatay. Siyempre lalaki ako. Natural na makakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na nga noong napansin kong mas naging malapit sila sa isa't isa. At matapos yung unang beses na nakita ko si Isabel na lumabas sa kwarto ni tatay ay muli pa yung nasundan ng marami pang beses. Kaso lahat yon ay nabibigyan nila ng palusot na sa huli ay pinapaniwalaan ko na lamang. Pero hindi talaga ako mapakali at para bang may nag-uudyok sa akin na mag-imbestiga sa kung anong klaseng kababalaghan ang posibleng ginagawa ng tatay ko at ng kinakasama ko. Isang araw may naisip akong paraan kung paano ko sila matsetsempuhan. Naging sobrang maingat ako para hindi maghinala sina Isabel at tatay. Hindi ako pumasok sa trabaho at nagtago lamang ako sa may likod bahay namin kung saan ay may bintana na nakatapat sa kwarto ng tatay ko. Kita ang anino ni tatay kahit na may nakatakip na kurtina sa bintana. Pag andun ka sa likod bahay, maririnig mo pa rin yung pagbukas at sara ng pinto ni tatay sa kwarto niya. Naghintay po ako ng ilang sandali. Nagulat na lamang ako nang may kumatok sa pintuan at pagkatapos ay narinig ko na lamang ang boses ni Isabel. Palihim ko po silang sinili para alamin kung anong ginagawa nila at gano'n na lamang ang gulat ko nang makita kong nakaupo si Isabel sa kandungan ni tatay habang nakikipaghalikan dito. Mga walang iya kayo! Franco, nak, magpapaliwanag ako. Franco, ano Hayop ba? kang matanda ka! Napakademonyo mo! Dapat sa'yo sinisipa sa mukha eh! Hoy, Franco, tatay mo yan! Baka mapatay mo! Walang iya yung matandang yan eh! Kaya dapat talaga ginugulpi to eh! Franco, nak, huwag mo na ako suntukin. Bitiwan mo na si tatay! Baka mapano pa siya! Lumayo ka nga sa kanya! Bitawan mo ako! Kapal na mukha mo, hawakan ako! Huwag mo ako hawakan! Malandi ka ang kapal na mukha mo! Napakahayop mo! Kaya mo na akong sampalin ngayon? O bakit? Nasaktan ka ba? Masakit ba? Una si tatay. Tapos ngayon ako? Baka gusto mo may kalagyan, demonyo ka! Ako pa yung demonyo ngayon? Ikaw pa talaga yung nagbabanta sa akin ng ganyan? Kayo nga itong gumawa ng milagro eh! Tapos ako pa pagbabantaan mo? Kapal na mukha mo! Paano mo nagawa sa akin to, Sabel? Ha? Minahal kita! Tapos tatay ko pa talaga? Hindi ka na nahiya? Napakahayop mong babae ka! O bakit? Nagagalit ka? Ayaw mo nun? Tatay mo pinatulan ko, hindi kung sino-sinong lalaki lang dyan. Dapat nga matawa ka pa eh. Imbis na nagagalit ka dyan na akala mo nakagawa ko ng malaking Anong kasalanan. klaseng katwiran yan? Sira na ba ulo mo? Hayop ka talaga eh! Ha? O yan, nangangatwiran ka pa eh! Ha? Eh kung sakali Bitawan kita mo ang ako. kamalagutan ka ng hininga! Hindi ako Ha? makahinga. Ano? Hayop ko! Mas hayop ka! Anak, Mas hayop ka! bitiwan mo si Isabel. Mas hayop kayo ni Franco, tatay! ano ba? Mga Bitawan baboy mo siya! kayo! Sabing bitawan mo siya! O yan! Walang iyak ang lalaki ka! Aray! Tumigil ka, Sabel! Ayaw mo tumigil, ha? Anak, tama na! Baka mapano na si Isabel! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo sipain ko ulo yung mukha mo! Huwag mo ako subukang matanda ka, malalagutan ka talaga ng hininga sa akin! Kapal na mukha mo! Sa totoo lang, kulang pa yan! Tama lang yan sa kanya! Dahil malandi siya! At ikaw naman, isa ka rin eh! Ha? Sa dami ng babae, tay? Dito ko pa kay Isabel nagpakamot? Nag-iisip ka ba? Ganun ba kakatiyan? Ha? Kaya nakalimutan mo na anak mo ko? Na kinakasama ng anak mo itong pakawalang babaeng to?
Sana iba na lang, Tay. Sana hindi na lang si Isabel. Tatay, iba naman kita pero tinarantado mo ko. Malala pa kayo kay Satanas! Mga baboy kayo! Galit na galit ako sa nasaksihan ko, Papa Dudut. Nawala po yung respeto ko sa tatay ko matapos kong malaman yung kanila ni Isabel, Papa Dudut. Diring-diri po ako sa nakita ko at kulang na lamang ay magdilim ang aking paningin at mapatay ko sila. Ang kapal na mukha niyang tawagin akong anak pagkatapos ng kababuyan nilang dalawa. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na naitago yung matinding lungkot kasabay ng masidhing galit. Umiyak po ako at tinanong si Isabel kung bakit niya yon nagawa. Nang mga panahong yun ay bigla po siyang natauhan at panayang hingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Humingi rin po ng tawad sa akin ng tatay ko pero hindi ko po siya pinakinggan. Hindi niyo ako masisisi. Paano ko pa siya titignan sa mga mata matapos ang lahat? Pinagkatiwalaan ko siya, ginalang? Oo, hindi ako perpektong anak pero bakit naman niya ako ginanon? Wala na ba siyang konsensya? Paano niya naatim na taluhin ako? Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Nagtatalo ang isip at puso ko at gusto kong hiwalayan si Isabel. Pero hindi ko magawa at mahal ko siya pero nasasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Sa dami ng lalaki. Bakit tatay ko pa? Sana pinaslang na lamang niya ako. Hindi pa rin po umalis sa bahay namin ang kinakasama ko dahil desidido siyang ayusin ang relasyon namin. Nagpatuloy po ang paninirahan naming tatlo sa isang bubong. Hindi ko po pinapansin si tatay pero hindi naman po ako eskandalosong tao. Hindi namin pinaalam sa mga ate ko sa abroad ang nangyari sa amin dahil ayaw kong mag-alala pa sila, Papa Dudut. Franco, umiinom ka na naman? Nung isang gabi nagpakalasing ka rin. Nag-aalala ako. Baka mapano ka na sa ginagawa mo. Nakakapanibago ah. Bigla ka nag-aalala sa akin? Ha? Di ako sanay. Mas sanay ako na madalas mo kong kinaiinisan at tinatalakan. Alam ko naman yon. Kaya nga gusto kong humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Na-realize ko na malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang kinakasama mo. Napabayaan kita. Buti alam mo. Kaya nga gusto kong bumawi. Yun kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano kita bibigyan pa ng pagkakataon? Sabi mo nga, paano pa kita ulit pagkakatiwalaan? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Kasi sa totoo lang, natatakot na ako eh. Natatakot na ako kapag ganyang kakalambing sa akin. Kasi kapag ganyang kakaayos makitungo sa akin, ibig sabihin meron kang kademonyuhan na gagawin. Katulad na lang nung ginawa niyo ni tatay. Kaya paano mo ako mapapaniwala uli sa'yo? Paano uli ako magtitiwala sa'yo? Sabihin mo, ipaliwanag mo kasi nabobobo ko eh. Franco, huwag mong hayaan na masira ang pamilya natin dahil lang sa hindi mo na ako kayang pagkatiwalaan ulit. Isipin mo na lang yung pinagsamahan natin. Di ba mahal mo ako? Mahal na mahal kita, Sabel. Pero dinurog mo ako. Hinayaan mo na mawala yung pagmamahal ko na yun sa'yo. Kaya nga hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong punan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Huwag kang matakot kasi wala namang mangyayari masama. Nag-usap na kami ni tatay. Kalilimutan na namin yung nangyari. Mamumuhay tayo na isang pamilya katulad ng dati. Sa'yo pa rin ako kasi ikaw yung mahal ko. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lalo na ngayon na madadagdagan na ulit ang pamilya natin. Ano? Ang pinagsasabi mo? Buntis ako, Franco. Magiging tatay ka na. Buntis ka? Oo. Hindi ako dinatnan kaya nagpiti ako. Tapos positive. Buntis ako. Magiging magulang na tayo. Magiging tatay ka na. Hindi ka ba natutuwa? Seryoso ka ba dyan sa tanong mo? Paano ako matutuwa? Sige nga,
Di ko nga alam kung ako ang tatay ng batang dinadala mo eh. Siyempre, ikaw ang ama. Hindi mo ako masisisi kung nagdududa ako sa'yo ngayon. Hindi mo maitatanggi yung kalokohang ginawa niyo ng tatay ko. Alam mo tuwing naaalala ko yun, gustong sumabog ng buong pagkatao ko. Gustong sumabog ng puso ko sa matinding galit na nararamdaman nito. Napakahayop niyong dalawa. Pero mas hayop ka sa tatay ko. Naati mo nalawayan ng matandang may hika. Baka walang kwenta mo. Natukso lang naman ako pero hindi na yun mauulit. Nagkataon lang na hindi ko napigilan mapalapit sa tatay mo. Masyado kasi siyang maasikaso at mabait. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Ikaw naman kasi, kung hindi mo ako pinabayaan nun, hindi sana ako titingin sa iba. Hindi sana ako naakit sa tatay mo. Ayos ka rin eh, no? Ako pa talaga may kasalanan? Kapal na mukha mo. Ano ba kasing kinagagalit mo? Tatay mo naman yun. Pamilya mo. Masyado mong pinapalaki yung maliit na bagay. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nakuna noon. O ngayon aarte ka pa ng ganyan. Hindi ka namang agrabyado rito. Kaya wag kang umastang biktima kasi nabubwisit na ako sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong panagutan yung anak ko, di bahala ka sa buhay mo. Baka pag sinabi ko sa tatay mo na buntis niya ako, hindi yun magdalawang isip na ibahay ako at palayasin ka rito. Alalahanin mo, pulpul na anak ang tingin nun sa'yo. Kaya wag kang nagmamalaki sa akin. Nanginig po ang buong katawan ko sa mga sinabi ni Isabel ng gabing yon, Papa Dudut. Nung iwan niya ako ay umiyak po ako habang pinagsusuntok ang aking sarili. Gusto ko lang maramdaman yung pisikal na sakit kasi sobra ng pagyuyurak at paghahamak ang ginawa nila sa pagkatao ko. Aping-api na ako at hindi ko po alam kung paano lumaban. Ayoko pong saktan si Isabel dahil na-trauma na ako noong nalaglag ang anak namin. Ayoko na rin saktan ng tatay ko dahil naaawa ako sa kanya. Kaya sarili ko na lamang po ang sinaktan ko para mailabas ko ang matinding galit sa loob ko. Sobrang sakit po ng ginawa nila Isabel at tatay sa akin, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon, binabangungot pa rin ako ng realidad na posibleng hindi na sa akin ang batang dinadala ng kinakasama ko. Hindi ako makapagdesisyon kung iiwan ko ba si Isabel o pananagutan. Ayoko maging pabayang tatay sa magiging anak ko pag nagkataon. Pero malakas din ang kutob ko na hindi akin yon. Sa kasalukuyan ay magka-live-in pa rin kami ni Isabel. Bumukod na po kami ng bahay dahil hindi ko na kayang pakisamahan ng tatay ko sa isang bubong. Kahit na humingi na siya ng tawad sa akin ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung tagpo kung saan ay nahuli ko sila ni Isabel na gumagawa ng kababuyan. Pero aaminin kong may bahagi sa puso ko na nag-aalala kasi mag-isa na lamang ulit ang tatay ko sa bahay namin. Matanda na siya at sakitin. Kaya sana'y mapayuhan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Franco. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Papadudut Stories. Papadudut Stories. Papadudut Stories.